Guys, meron pong balita doon sa China na ilang mga lugar daw mga sangkay naging kulay orange at ang ibang mga sangkay hindi lang orange, naging kulay pula. So ano kaya ang nangyari sa bansang ito? Okay, ito po mga sangkay, alamin po natin. But before we start, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Guys, sa mga nanonood po dito sa YouTube, ayan, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito nga mga sangkay, marami po ang nagulat dito sa China eh. Ayan po. So sabi po dito, ilang lugar sa China naging kulay orange or naging kulay pula mga sangkay. Ito, pag ang tingin ko dito, colorblind kasi ako mga sangkay, parang pula. Kung hindi ako nagkakamali. So ito, tingnan po natin. Halos wala nang makita ang mga tao sa isang train station. Okay. Uy. Ano meron? Bakit ganyan, no? Ayan, ito na. Kasi maraming curious dito. Ano nga ba ang dahilan? Ayun pala yun, mga sangkay. Kasi para po sa inyong kaalaman, ang China po ay, sila po yung lugar, isa sa mga bansa na nakakaranas po ng matinding sandstorm. Okay, ang sandstorm mga sangkay, mula po sa disyerto, nagbubuga po yan papunta sa mga syudad, at isa po ito sa problema ng China. Kaya nga po marami po sa kanilang mga disyerto ay tinataniman po nila ng mga punong kahoy na hindi ko alam paano nila nagawa yan. Mga sangkay, gumawa po sila ng pamamaraan, natutubo po doon itong mga halaman na kanilang tinatanim. Yan po, mga sangkay. Ito, klarong-klaro po, yung una, pula na may pagka-orange yung makikita. Pero ito, klarong-klaro mga sangkay na ito po ay para siyang usok. Pero ano po yan? Buga po yan, galing po sa disyerto. Yung mga, buhangin po siya na tumatapon po sa China. Ayan, oh. So, nito lang daw po ito nangyari mga sangkay. Ayan, alikabok. Mga alikabok na galing po mismo doon sa disyerto. Mamaya, ipakita ko sa inyo saglit. Kung hindi maipapakita dito. Grabe oh. Ito, syudad, mga sangkay. Nasa higher ground or nasa taas ng building siguro ito. Kitang-kita mga sangkay na punong-puno po ng nababalot po ng mga alikabok itong syudad. Grabe, no? Ayan, kitang-kita po yung mga alikabok. Grabe naman to. Ayan, sa sobrang lakas daw po ng impact nitong sandstorm, nabasag ang salamin ng mga sasakyan. Hindi na ito normal Hindi na ito basta-basta. Ito at nahirapang magmaneho dahil sa makapal na alikabok. Kawawa no?
Ayan, oh, tinatayang nasa 32,000 katao ang apektado sa pananalasa nitong sandstorm. Oh, sa mga dadaan dyan, iwasan nyo muna. Iwasan nyo raw muna mga sangkay. Oh, ito, saan naman to? Teka lang, saan ba to? Mga sangkay, di ko masyadong napansin to. Ito, sa northwest ng China. Ano ba yan? Ano nangyayari sa China? Parang sinusuklaban naman sila ng mga matitinding sakuna. Ito, sa ibang part naman ng China, ang nanalasa naman itong matinding snow. Grabe, halos natabunan na yung ibang mga bahay, oh. Nahirapan din ang ilang mga motorista magmaneho. So, ito naman, kung yung isa, sandstorm, ito naman, tinatawag po itong ano ba tawag dyan? Yung snowstorm ba ang tawag dyan? Marami rin ang natrap na motorista. Tapos dinala po sa evacuation. Sobrang laki kasi talaga ng China mga sangkay. Kaya may ibang mga part na doon naman ang problema nila itong snow. Sa kabila naman, ang problema po nila, itong sandstorm. Ang dami, no? So, ayan, mga sangkay. Check po natin. Ito po yung ito yung sinasabi ko sa inyo na disyerto ng China. China. Ito. Ito yung kanilang ginagawa ngayon doon sa China, mga sangkay. Ginagawa po nilang forest. China is at war with the... Ayan, ginagawa po nilang forest yung itong mga disyerto. Desert. And the desert is winning. In the past 40 years, China has lost roughly 15% of its entire land area to desertification. That's an area roughly twice the size of Texas. Sandstorms are Ayan, nakikita nyo mga sangkay, yung sandstorm, yan po lagi yung nananalasa sa kanilang bansa. The country, turning the sky yellow and causing deadly air pollution everywhere from Mongolia to Beijing. But recently, China has been fighting back against the sand. Like the Great Wall that was built nearly 2,000 years ago, the nation is building a new wall to keep the desert at bay. But instead of being built with bricks and manned by soldiers, China is building their new wall with trees. They have Pero hindi ko lang magets, paano kaya tumubo yung mga yan, mga sangkay? Already planted over 66 billion of them, and they're only about halfway done with Ayan, kitang-kita nyo na. Itong disyerto na pinagmumulan ng malakas na na sandstorm, ayan na po. Project. China's war with the desert has been going on for over 5,000 years. In fact, ongoing yan ongoing up to now, mga sangkay, ginagawa pa rin yan pagtatanim. In fact, you could even argue that the war began millions of years ago, when the deserts in the north of China first started forming. As the Indian subcontinent rammed into Asia, what's now western and northern China got cut off from the ocean's moist air. The massive Himalayan mountains formed, as did a series of smaller mountains and basins that eventually became the deserts of northern China. More recently, over the past 1,000 years, China's population grew from around 60 million people to 1.5 billion people.
around a 25x increase. All these people need to farm and raise livestock to eat, and eventually they've started using some natural resources faster than those resources could regenerate. In the mid-1900s, when China was industrializing, communist leader... Okay, so counting na yung background nila ng kasaysayan. Pero ito po yun. Tingnan natin yung ginawa nilang disyerto. Ginawa nila, ayan po. Tinaniman po nila ng mga punong kahoy. In 2000, the desert was growing by around 10,000 square kilometers a year. Now, China is actually winning the battle, reclaiming more than 2,000 square kilometers of desert each year. The actual techniques used to plant the Great Green Wall vary from region to region. With some galing no? Kasi, disyerto, di naman talaga natataniman yan. Imposibleng may tumubo dyan. Pero, may ginagamit po yung mga scientists mismo ng China ang gumawa ng paraan para po tumubo dyan yung mga halaman o mga punong kahoy. Planting trees next to major highways and others Pero marami pa rin, mga sangkay, marami pa rin lugar no, na kailangan nilang taniman kasi nga po, yung sandstorm, problema talaga nila yan. Nagdudulot po ng malaking pollution A checkerboard pattern of new trees to hold back the wind, or sometimes even using planes to drop seeds onto degraded grassland. The Chinese have even been researching genetically engineered plants, chemical dune stabilization, and farming techniques that could grow rice in the desert. Ayun, no? In addition to its environmental benefits, the project also has huge economic benefits. Ayan. So, isa yun sa magagandang ginawa ng China, yan, no? Disyerto. Sila lamang po nakakagawa niyan. Alam ko, masama yung tingin po natin, kahit naman ako mga sangkay, di ba? China, malakas mambuli yan. Pero, pagdating po sa, when it comes to economic growth, at yung mga kagaya po nito mga sangkay, sila po talaga ang nakakagawa niyan. Nagagawan po nila ng paraan. Kaya nga po yung West Philippines, gusto na rin po nilang angkin. Ewan ko sa mga yan. Pero ayan po, bakit mapula o bakit orange yung lugar na ipinakita ng GMA News ay dahil po sa sandstorm. Malakas yung mga sangkay. Yung parang, alam nyo sa mga movie lamang po natin napapanood. Pero in reality, yan po talaga, mas malala pa. No, ano po ang inyong komento mga sangkay sa nangyayari sa China? Just comment down below. And now I invite you, please subscribe na YouTube channel Sangkay Revelation. Yan po, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. So ingat po ang lahat. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.